Mukhang paulit-ulit na lang. Pero ganito talaga. Dahil patuloy na mangyayari ang mga bagay na ito. At patuloy ko pa rin iuulat ang mga ito. Dahil hindi natin ito dapat tanggapin bilang bagong normal. Gusto ng mga namumuno na tumahimik tayo at tanggapin ito. Pero hindi natin dapat payagan dahil hindi ito ang bagong normal. Hindi natin kailangan tanggapin ito. Kahit tinatakot at inaakusahan nila tayong nagpapalaganap ng pagkakabaha-bahagi at galit. Hindi natin sila dapat palampasin dahil kailangan nilang maintindihan. Kahit ang pinakamapaniil na rehimen sa kasaysayan ay hindi napatahimik ang mga tao. Sa harap ng matinding kawalang katarungan na nasasaksihan natin sa UK at sa iba pang bahagi ng Europa. Tulad ng dati kong babala, mangyayari rin ito sa Australia. Dahil pareho lang ang Australia. May kaunting pagkakaiba tayo. Pero isa lang ang namumunong elite. Ang parehong mga kaliwa, Marksista at globalistang mga payaso ang namumuno sa atin. Sila ang gumagawa ng mga desisyon para sa kinabukasan natin nang hindi tayo kinokonsulta. Hayaan mong ipakita ko ang tinutukoy ko. Tingnan mo. Wala pang 10 araw mula nang lumutang ang kaso ni Henry Nowak. At tama lang. Nagalit ang mga tao at nagprotesta. Sa ilang pagkakataon, ang mga protesta na yon ay nauwi sa kaguluhan. At hindi na kailangang sabihin na sa loob ng 2 araw, may mga taong nahatulan ng ilang taon sa kulungan. Sige, hindi ako nagpapakita ng simpatya sa mga taong yon dahil nilabag naman talaga nila ang batas. Pero mapapaisip ka kung ang isang puting tao ang nagkagulo. Teka, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Pakitaan ko lang sa iyo kung gaano ka hindi makatarungan ng sistema. Tingnan mo ito. Isang nakamaskarang kalahok sa gulo mula Hanley. 21 taong gulang nahuli sa CCTV na naghagis ng ladrilyo pero nakaiwas sa kulungan. Ano ang pinagkaiba? Kayo manggi siya. Tingnan mo itong lalaking ito. Sa Southampton, may nakulong matapos ang kaguluhan at pagpatay kay Henry Nowak. Ang lalaking ito, 2 taon at kalahati ang sentensya niya. Siyempre, sino ang makakalimot sa nangyari sa magkapatid sa Manchester? Isa sa kanila ay nakalabas na walang parusa. Wala. Kahit ang nakatatandang kapatid ang nagsimula ng gulo, 2 antas ang hustisya at paulit-ulit nila itong ginagawa. Akala nila tatahimik lang ang publiko. Alam kong maraming natatakot, pati ako. Gaya ng sinabi ko, kahit ang pinakamalupit na rehimen ay hindi nagtagumpay sa pagpapatahimik ng tao ng matagal. Lalo na kung maraming kawalang katarungan. Bakit ko ito binabanggit? Matapos ang insidente kay Henry Nowak, may Sudanese migranteng nagtangkang pugutan ng ulo ng Scottish sa Northern Ireland. 3 araw lang ang nakalipas. Tingnan mo ito. May nangyari na naman. At buti na lang, may nag-leak ng video. Oh, tingnan mo ito. Isang 30 anyos na migranteng lalaki ang basta na lang sinaksak ang isang 17 anyos na dalagang naglalakad lang at hindi man lang sila nagkatinginan. Ganito na kabalibong sitwasyon mga pare. Gusto nilang tanggapin natin ito bilang bagong normal. Lumalabas ang anak mong babae papuntang tindahan o istasyon ng tren. Pwede niyang makasalubong ang ganitong kabaliwan, ang taong tulad nito. Ingnan mo. Basta na lang siya naglakad sa likod niya at sinaksak siya sa leeg. Diyos ko, tingnan mo to, nagulat. Tumakbo siya palayo, tingnan mo. Ito na mga pare, bagong normal na ito. Kawawa naman yung babae, tumakbo na lang siya palayo. Ano pa nga bang magagawa niya? Tingnan mo, naglalakad lang siya papalapit. Naglalakad lang talaga siya. Kailangan nating sabihin sa mga anak natin na maging mas mapagmatsyag sa paligid nila. Sabi nila, kapag may nakita kang ganoon, racial profiling ba yon? Kapag may nakita kang dumarating mula sa direksyong yon na mukhang kahina-hinala, babaguhin mo ang direksyon mo para hindi mo makasalubong ang taong yon. Alam mo na kung anong klaseng tao ang tinutukoy ko. Ayun, nangyari na. At tulad ng nakikita mo, lumabas na ang CCTV footage na ito. Nasa secured network na isang tao ito. Hindi mo basta-basta mailalabas ang video. Kaya diretso na lang yung kinunan gamit ang cellphone niya. Sige. Akala mo yun na yun, Hari Sultan? Sa tingin ko, OA ka lang. Isang insidente kada linggo. Siguro matitiis pa natin. Hindi. Tingnan mo ito. Ang pananaksak sa 17 anyos na babae sa Burnley ay ilang araw matapos atakihin din ang isang binatilyo sa parehong lugar ng isang mananalakay mula sa HMO na pinapatirahan gamit ang pera ng mga nagbabayad ng buwis. Ilang beses pinupok na ladrilyo sa mukha ang binatilyo at nahuling tumatakas na duguan. Ganun siya nakatakas. Tinatakasan niya ito.
Tinatakasan niya siya. Tingnan mo ito, may dala siyang ladrilyo. Tingnan mo, wala pa siyang suot na sapatos. Tingnan mo yan, literal na pinakawalan nilang mga psychopath, mga mararahas na psychopath sa ating mga kalsada at sinabi sa atin na bahala na tayo magtanggol sa sarili natin mga pare. Nagugulat ako kung bakit konti lang ang protesta sa kalsada dahil halos araw-araw may ganitong insidente. Pero teka, may ipapakita pa ako. Mario, itong laman ng mga balita kahapon. Isang 17 taong gulang na dalaga. Isang 17 taong gulang na dalaga ang binigyan ng sigarilyo at vodka bago ginahasa ng 4 na Afghan na lalaki sa Bristol noong Nobyembre 30. 2025. Hindi natin ito nalaman hanggang umabot na sa korte ang kaso. 3 sa 4 na akusado na sina Mehrab Safi, Awal Ahmad Azai at Salman Habib Khalil, pawang Afghan, ay tumakas sa UK makalipas 3 araw, nagtago sa truck papuntang Pransya. Parehong paraan na malamang ginamit nila para makapasok sa UK. Pero nahuli sila ng mga Pranses na autoridad sa Calais. Sinundo ng taxi ang biktima mula sa bahay niya sa Somerset ng madaling araw matapos siyang makontak sa Snapchat. Dapat nating bantayan ang mga anak natin kung sino ang kausap nila. Mga pare, mahalaga ito. Hindi ito lipunang mapagkakatiwalaan, kaya hindi basta pwede pagkatiwala sa kanila ang mga anak natin. Literal silang mabagsik na mandaragit sa paligid natin. Sabi niya sa interview ng pulis, gusto ko lang umuwi, hindi ako ligtas. Gusto ko lang umuwi. Ngayon, baka sabihin mo, alam mo yon? Kahit ano pa, pero tandaan mo, mga bata ang mga ito. Lumaki ang mga bata nito sa lipunan nagtitiwala ang mga tao sa isa't isa. Nagtitiwala rin ako sa mga tao noon hanggang 5 taon ang nakalipas. Nagtitiwala ako noon. Hindi na ngayon. Lalo na kapag galing sila sa ibang kultura, di ba? Lahat ng 4 na akusado ay tinatanggi ang maling ginawa. Kung 15 o 16 siya, legal yon. Pero 17 na siya, legal pa rin. Pwede pang ang bumaba sa 9 o 8. Sa totoo lang, wala rin silang pakialam kung hindi mananampalataya ang babae. Gusto ko talagang umuwi. Sige, yun lang sa UK, oo. May isa pang balita na nangyari kahapon. Akala ng lahat tapos na ang alaala mula sa nakaraan. Pero hindi pa pala. Tingnan mo ito. 15 lalaki ang kakakulong lang ng pinagsamang 188 taon sa lahat ng lugar. Bradford, England, dahil sa paulit-ulit na panggagahasa at pang-aabuso sa isang dalagita mula 2007 hanggang 2011. Patuloy lang sila ng patuloy at walang huminto sa kanila. Walang nakapansin ng kahit ano. Ipinapakita nito kung gaano kasira ang lipunang British. Nakakatakot talaga para sa akin. Anong klaseng lipunang walang kaluluwa ang ginagalawan natin? Ang biktima, 14-18 taong gulang noon, ay nagsabing halos 20 taon ng buhay niya ang nawala dahil sa trauma. Nakilala lang siya ng pulisya bilang biktima noong 2015 matapos mapansin ang maraming ulat ng nawawalang tao na konektado sa kanyang pangalan. Tingnan mo ang mga mukha nila. Tingnan mo ang mga mukha nila. Ang ilan sa kanila ay may mga balbas na pangrelihiyon. Ito ay 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 balbas na pangrelihiyon. Pwede itong ituring na balbas na pangrelihiyon. Ito ay balbas na pangrelihiyon. Sa madaling salita, sila ay mga Islamistang may alam tungkol sa Islam. Napakadali para sa kanila na iguhit ang tuwid na linya mula sa Islam, kung ano ang banal at kung ano ang hindi. At paano kung may isasama ang pang-aabuso sa mga babaeng hindi Muslim sa aking banal na pananaw sa mundo? Dahil pinapayagan yan ng Islam. Si Muhammad ay may mga alipin sa pakikipagtalik. Pinapayagan ng mga Muslim na magkaroon ng mga alipin sa pakikipagtalik. Walang limitasyon sa dami ng alipin. Alam kong mayroong kaiban. Kailangan mong makipagdigma. Pero madali lang sabihin ng mga taong ito sa kanilang sarili, hey, nakikipagdigma tayo sa mga hindi Muslim. Hindi ba't yan ang sinasabi ng mga eskolar ng Islam sa inyo araw-araw? Hindi ba't yan ang sinasabi nila? Na tayo ay nasa estado ng digmaan. Sa katunayan, may salita ang Islam para dito. Tinatawag itong Darul Harb. Hinahati ng Islam ang mundo sa 2 bahagi. Darul Islam, na ang ibig sabihin ay bahay ng Islam, at Darul Harb, na ang ibig sabihin ay bahay ng digmaan. Ay lahat ng mga taga-kanduran na nagbubukas ng inyong mga bansa, nagbubukas ng inyong mga hangganan, tinatanggap sila. Ulitin ko, hindi ko sinasabing lahat sila ay ganon. Pero ang ideolohiyang pinapapasok ninyo, iniisip ninyong tao lang silang mga Hindu, Buddhists, Kristiyano, at tao lang tayong lahat sa huli. Kayong lahat, tinanggap ninyo sila ng bukal sa loob. Kaya nga meron kayong libu-libong mga lalaking ganito. Libu-libo talaga. Lahat sila ay mga Muslim. Maliban na lang sa ilang Sikh dito at doon. May isa pa nga na convert lang. Parang
hindi ko alam kung ano talaga. Pero ganun na nga. Lahat sila Muslim. 95% sa kanila, mga Muslim. At pati mga Arabong Muslim, okay? Maging patas tayo. Hindi sila Muslim mula Saudi. Hindi nga. Kahit ang mga Bengali na Muslim ay hindi masyadong kinakatawan sa mga grupong ito ng pang-aabuso. Pero may isang bagay, at kahit sa mga Pakistani Muslim na ito, marami sa kanila, karamihan sa kanila, ay mga Budista lang. Makikita mo naman sa itsura nila. Kaya ganyan sa UK, di ba? Siguro, naisip mo ring lumipat na lang tayo sa Europa o iba pang lugar. Sandali, mas malala pa nga doon. Inan mo ito. Maaring hindi sila mga Pakistani Muslim doon. Mga Moroccan sila o Syrian o Turkish sa Germany. Nagkaroon ng insidente sa Florence, Italy, kung saan inaresto ang Moroccan na migranteng si Issam Chitichi dahil sa brutal na pagputol ng ulo. Pagputol ng ulo, mga kaibigan. Ano ba ang pagkahumaling sa pagputol ng ulo? Ito ang pagkahumaling sa pagputol ng ulo. At pagkatapos ay sinasabi nila, Bakit? bakit ka nagsasalita? Bakit ka nagsasalita tungkol sa Islam? Bakit mo dinadamay ang mga tao rito? Masisisi mo ba kami? Kapag may mga ganitong tao na hayagang ipinapakalat ang ideyang ito, tapos magtatago pa sa plausibleng pagtanggi na hindi naman namin direktang sinasabi sa mga tao na gawin yan. Sa relihiyosong konteksto ng namin ito pinag-uusapan. Alam mo ba? Si Anthony Albanese, itinuturing na pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia, ay mabilis na nagsabatas ng mga batas laban sa hate speech matapos ang terorismo sa Bondi na gawa ng isang Islamist. Siya ang gumawa ng batas kontra hate speech. Pero may iniwang butas, isang probisyon na parang get out of jail card para sa mga Islamista. Na maaari kang magsalita tungkol sa ibang mga minorya o ibang mga komunidad sa mapanirang paraan sa isang relihiyosong konteksto dahil sakop daw yon ng kalayaan sa relihiyon. Kung ang Muslim na eskular ay babasahin ang Quran, Kabanata Siyam, versikulo 29 na tinatalakay ng lalaking ito rito, ayos lang yon at yon ang ginagawa niya. Maghanda kayo mga kasama. Kung ano ang kaya ninyo mula sa lakas at mula sa mga kabayo na gagamitin ninyo para manakot, para takutin at sindakin. Iyan ang tanong, mga kasama. Za'adu Allah bilang mga kaaway ni Allah at mga kaaway ninyo. Gagawin ko, subhanallah, magdadala ako ng takot sa puso ng kaaway. Kaya, ilalagay ko sa puso ng mga hindi naniniwala ang takot-takot, sindak fa tribu fukol anaki. Tamaan sila sa ibabaw ng leeg. Tingnan mo na ang lalaking ito. At putulin ninyo ang bawat daliri nila. Maaari ninyong putulin ang kanilang mga daliri. Bakit ang daliri? Dahil hindi na sila makakalaban. Napakatalinong paraan yan para mawalan sila ng kakayahang lumaban. Pinuputol mo ang kamay? Tada! Yan ang pagkahumaling nila sa pagpugot ng ulo. Yan ang nasa Quran. Yan ang tinutukoy nito. Kaya, patatagin ang mga paa ng mga naniniwala at magpapadala ako ng takot sa puso ng mga hindi naniniwala. Hindi yung mga lumalaban o tumatanggi sa'yo, kundi yung mga di naniniwala. Hindi ako naniniwala sa mga kalokohan ng Islam. Hindi talaga. Kaya ang talatang ito ay tumutukoy sa atin dahil hindi ka rin naniniwala dito. Kaya, tagayin ang kanilang mga leeg at tagayin sa bawat dulo ng mga daliri. Kaya mga pare, leeg talagang target nila. Nasaksak siya sa leeg, kawawang babae. Hindi ko maintindihan kung paano natin naalala yung nangyari kay Irina sa tren. Yung pagtitig niya pataas, puno ng takot at di makapaniwala. Bakit? Anong ginawa ko? Anong ginawa ko sa'yo? Ang sisi ay nasa ating mga leader na gumawa nito. Ginagawa pa rin nila ito. At tinan nyo, hello mga kaibigan. At bumalik dito. Pero ang malupit na pagputol ng ulo ng 44 anyos na German na homeless na babae, si Silk Sauer, isa sa pinakamahina sa lipunan na natagpo ang patay noong Pebrero. Ang kasong ito ay muling nagtutok ng pansin sa mga isyu ng migrasyon, krimen at integrasyon ng kultura sa Europa. Pasensya na, may isa pa ako. Ito ay kasing brutal at kasuklam-suklam din. Sa pagkakataong ito sa Pransya, isang 86 na taong gulang na babae muli. Ang mga pinakamahina, mga bata, mga babae, mga lalaki, matatanda, mga taong walang tirahan. Natagpo ang patay ang 86 anyos na babae sa kalsada sa Lagar Durwa matapos salakayin. Binuksan ang imbestigasyon sa pagpatay at hinahanap ang salarin. Pakiramdam ko, migranteng naman ang sangkot dito. Yan ang bagong normal na gusto nilang tanggapin natin. Dapat ba tayong pumayag?
Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko, kailangan nating patuloy na pag-usapan ito. Kaya itong video na kumakalat na yon, at gaya ng sinabi ko, buti na lang may nakaramdam ng pangangailangang ilabas ito. Ilabas ng taong ito ang video. Itong video sa account na ito ay umabot na sa 2 milyong views. Sa tingin ko, ipinost din ito ni Tommy Robinson dahil doon ko ito nakita. At ilang views nang nakuha ng post niya? 6.2 milyong views, ayan. Pinapanood tayo ng mundo mga pare. Tingnan nyo. Itong video at account na pinakita ko ay may 2 milyong views, habang ang video ni Tommy ay may 6.2 milyong views. Kaya sabihin nyo, paano hindi magagalit ang kahit sino? Pasensya na, pero itong mga kaliwang woke na nagpapakitang tao at sobrang maawain, sabi ng tatay ni Henry Novak, huwag gamitin ang trahedyang ito para magdulot ng pagkakawatak-watak. Sinasabi rin nila na kinukuha ang pahayag ng pamilya ng taong may kapansanan na muntik mapugutan ng migranteng Sudanese, na nagsasabing, pakiusap, huwag maghasik ng pagkakawatak-watak at galit. Sa totoo lang, sa lahat ng paggalang, ito ay isang isyung pampulitika. Oo, si Henry Nowak ay kamag-anak ninyo? Oo, hindi namin sinasabi na mas nasaktan at naapektuhan kami kaysa sa inyo dahil nawalan kayo ng anak o mahal sa buhay. Pero may nawala rin sa amin. Sa bawat insidente, may nawawala rin sa amin. Ngayon, anak mong tinamaan. Baka bukas, anak ko naman. O mahal ko sa buhay ang biktima. Kaya nag-aalala ko. Pinapayagan ng mga tao na mag-isip ng ganoon. Kaya, sa lahat ng paggalang, hindi ikaw ang magdedesisyon. Kahit pa kamag-anak ka ng biktima, hindi ikaw ang magdedesisyon kung dapat ba kaming magalit dito o hindi. Pasensya na pero hindi talaga ako nagsisisi.